Talagang ngayon po ay lumalabas ang lahat kasi lumalakas din po ang loob ng mga tao dahil hindi kinukonsinti ni Pangulong Marcos ang korupsyon. Di katulad nung dati na pinagtatakpan at saka malamang sila nagtatakipan at nakikinabang. Alam niyo kung bakit? Matagal na po yung problema dyan sa Bureau of Immigration Facilities, yung detention cell, yung pong kulungan ng mga bilanggo. Abay, yung pong isang Russian vlogger na nakulong dahil sa pambabastos sa mga Pilipino dyan sa Dapor. Nag-expose na mayroon daw korupsyon sa kulungan dahil siya daw ay nakakagamit ng cellphone, nagagawa ang dapat gawin, kapalit ng pera. Bay, mabigat yan. At yan po, parang naging public knowledge na matagal na natin ding alam at nangyayari, hindi lang po sa Bureau of Immigration Detention Facilities. Kahit sa Bureau of Jail Management and Philology nangyayari yan. Kahit sa mga presinto at istasyon ng kapulisan nationwide, may mga ganyan ding reklamo. At maging sa National Bilibid Prison. Di ba kaya nga dyan nabulgar yung palakasan, bata-bata system, VIP treatment, illegal drugs at iba pang mga illegal activities. So lahat ng kulungan sa bansa, matagal nang may problema. Ngayon po lumalabas isa-isa kasi alam ng mga tao at kung bakit malakas ang loob na sabihin ito kasi nga pinatitigil na ni Pangulong Marcos ang korupsyon. Ang masakit nga lang dito, si Pangulong Marcos ang lumalaban at nagpapatigil ng korupsyon, siya pa yung idinidiin at pinagbibintangan. Alam niyo na kung sino gumagawa nun. Kaya suportahan natin ang gobyerno na naglilinis ng ating bansa. Huwag kayong maniwala sa mga taong nanlilin lang, binabaliktad ang sitwasyon. Parang gusto nilang palabasin, ngayon lang nagkaroon ng korupsyon sa Pilipinas. Kalokohan yan. Bata pa tayo, pare-pareho nung araw may korupsyon sa Pilipinas. Walang gobyerno hindi korap. Dito sa kasalukuyang gobyerno, hindi pinapayagan ng korap. Kaya iniimbestigahan at kinakasuhan. Yun ang para sa bayan. Yung mga nakaraang gobyerno pinagtakpan. Baka kasapakat sila. Tapos ngayon, seryoso na binubulgar, iniimbestigahan at kakasuhan ng mga korap. Papalabasin pa nila ang gobyerno ito ay korap. Ganyang klaseng panlilin lang ang ginagawa nila. Dito po sa aking mga channel, nagpapakatotoo lang tayo. Hindi tayo magpapagamit kahit kanino dyan. Sasabihin natin ang totoo. Pasalamat tayo dahil ang gobyernong ito nag-iimbestiga ng tama. Di ba? At ini-expose ang lahat ng mga mali. Paano lang kung hindi nagsalita yung vlogger na nakulong dyan sa detention facilities ng Bureau of Immigration? Marami nang nakulong dyan na iba-ibang lahi na nagagawa din ang kailang gustong gawin, kapalit ng pera. At dahil dyan, ito na po yung bago. 5 yatang opisyal o tauhan ng BI, Bureau of Immigration dyan, sinibak na sa pwesto ng pamunuan. So, ibig sabihin, yung sinabi ng vlogger, totoo. Kasi ang ginawa ng head office ng immigration, tinanggal yung mga opisyal at tao doon. Yun ang pagpapatunay na hindi ko konsintihin ng kasalukuyang gobyerno ang immigration under ng Department of Justice. Ang Department of Justice at Immigration under ng Office of the President. Ang policy ng Pangulo, stop ang korupsyon. Panagutin ang dapat managot. Yun ang magandang balita. Hindi ba? Okay? Kaya para alam na ninyo. Naku, ito yung isa pang balita na mukhang fake na naman. Uoperahan daw si Pangulong Marcos. Yan ang pinapalabas ng ibang mga nagbabalita. Yung iba yata tuwan-tuwa pa dahil nagkasakit ng Pangulo o may sakit ng Pangulo. Grabe, ano? Ngayon, sabi ng Malacanang, hindi naman totoo. Wala daw ganun. Totoo na nagpa-check up ng 1 linggo, nag-overnight sa hospital sa Quezon City, na-discover na lumalaki daw yung isang bituka niya. Baka daw
maling pagkain o tamang kung ano man ang stress, kung ano man. Pero nagagamot. At wala naman taong hindi na-stress at saka na-overfatigue kung ano man. O mali ang at sobra ang kinain. Ganun lang yun. Kaya normal. Pero operasyon, parang malayo pa naman sa ganung issue. Ayan. So, again, maraming nagpapakalat ng mga, alam mo na, disinformation na kung anong layunin, alam na natin. Ipagdasal natin na maging healthy ang ating Pangulo matapos ang kanyang term hanggang 2028 para tuloy-tuloy ang negosyo at takbo ng ating gobyerno. Tuloy-tuloy ang sweldo ng mga nasa gobyerno, tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng gobyerno, okay yun. Sinasabi ko ito dahil pagmamalasakit at prinsipyo lang. Hindi ako taga-gobyerno. Hindi ako bayaran ng gobyerno na katulad ng kailang mga paratang. Kalokohan yon. Itong gobyernong ito, sobra ang kuripot nito, hindi ito gumagastos. Ito lang ang gobyerno na hindi gumagastos sa media at saka sa public relation nila. Sa totoo lang. Yung mga nakaraang gobyerno, maraming perang ginagastos sa media at public relation operation nila para pabanguhin ang gobyerno. Itong Marcos administration, pasintabi na sa mga Ilocano, hindi naman lahat ng Ilocano ganon. Naging kasabihan na lang na kaya daw kuripot Ilocano, hindi naman lahat ganon. Pero talaga hong matipid, ayaw gumastos ng gobyernong ito. Lalo na yung PCO, naku, gagastos ba yung mga yan? Yung nga kanilang opisina sa Channel 4, hindi nga nila mapaayos eh. Pero nawawala yung pera. Kaya nga umalis na ako doon dahil ang hirap magtrabaho nung tumutulo ang opisina. Hirap magtrabaho nung walang aircon. Hirap magtrabaho yung parang kawawang-kawawa yung mga empleyado. Tumanda na doon mga contractual at walang security of tenure at marami pang problema. Ganon. Napabayaan, pinabayaan, pero yung pera naman tuloy-tuloy, bilyon-bilyon, di ba? So, kaya yung PCO, hindi ko alam kung saan dinadala niya ng pera. Pero yung gumastos sila para sa public relation, mapabango ang gobyerno, matulungan ang gobyerno, wala akong balitang ganun. Walang gumagawa ng ganyan dyan. Wala po. Yan ay sa pantahalang, paniniwala lang, bahagi ng paninira ng anti-Marcos camp. Dahil akala nila, yung mga nagmamalasakit, nagmamahal, voluntary na mga media, social media sa ating gobyerno, akala binabayaran ng gobyerno. Hindi. Pag mahal mo ang bansa, mahal mo ang galaw ng gobyerno at gusto mo ang galaw ng gobyerno, bakit mo kailangan bayaran? Bakit kailangan mo kabayad? Hindi. At saka bakit ka naman babayaran ng gobyerno? Ang binabayaran ng gobyerno, yung konektado sa gobyerno, nagtatrabaho, empleyado. Pero kung ikaw naman hindi empleyado, nasa pribadong sektor ka, bakit ka babayaran ng gobyerno? Kalokohan yun. Graft in corruption yun. Mga bobo lang yung nagbibintang at nagsasabi na ang gobyerno ay may binabayaran para ipagtanggol sila. Ang binabayaran ng gobyerno, mga opisyal at tauhan ng PCO para ipagtanggol sila. Presidential Communication Office. Yan, sina Castro, lahat ng undersecretary, lahat ng secretary, lahat ng nasa PCO. Yan, binabayaran yan. Empleyado yan, opisyal yan, may sweldo yan. Pero yung tagalabas ng mga media at social media, nising kundulin. Dahil nga kuripot, matipid ang gobyernong ito, kaya hindi ho totoo yan. Yan ay parte ng kanilang panlililang noong araw pa hanggang ngayon. Wala naman silang may pakita ebidensya kasi wala naman talaga.